nung n nito, it means yun yung bilang na imu-multiply natin si A. For example, let's say 3 raised to 5 is equals to 3 times 3, wait lang, 3 times 3 times 3 times 3 times 3. So, kung anong value ng n, yun yung bilang ng beses na imu-multiply natin yung number na ito, which is yung A or X natin. Ito. So, lagay natin yung value. A is equals to 3, X is equals to 3. Yan. Parehas lang to. Then yung n natin is equals to 5. So, it means na 5 times nating imu-multiply yung number 3 by itself. Yun lang yung pinakang main idea ng exponents. Eh, ngayon, punta tayo sa rules of exponents. Basic rules lang, which is yung essential dun sa diffcal natin. So, una, we have adding of exponents. So, let's say we have adding exponents. So, let's say meron tayong a raised to 5 plus 3a raised to 5. Ang rule sa adding the exponents is basta't yung value ng n and yung variable natin or yung what do you call this? Basta ito yung nasa baba nung 5 ay kailangan the same para ma-consider natin for addition. So, what I mean is, for example, ito nga, a raised to 5, mukha siyang 9, wait lang. Ulitin ko. A raised to 5 plus 3a raised to 5. So, ang rule dito, for example, ito nga case na to, una, titingnan natin, same ba yung variable natin na a? Which is in this case, same. So, check yun. So, sunod, same ba yung value ng n natin? Which is same din. Parehas silang 5. So, in this case, pwede siya mag-undergo ng adding the exponents. Ang gagawin lang dito, pag nag-add kayo ng exponent, ay titingnan nyo lang kung ilan yung una yung coefficients din niya. So, in this case, ito, may imaginary one. Yung coefficients, yun yung pag i-add nyo, pero hindi nyo babaguhin itong dalawang to. So, in this case, this one is 4a raised to 5. Yun yung sa adding the exponents. Basta ang goal lang dito, una, susulat ko, same variable, sorry sa sulat, to same exponent, which is yung n, tapos 3, if both the same, add the coefficients. Coefficients. Yan. Ito yung coefficients natin, yung 1 at a. So, another example. Another example ay, tatanungin ko kayo, mabilis lang. Ito. For example, x squared plus 3, hindi, iba naman. 3x squared, x squared plus 5x
squared plus, minus 2x squared. Ito pala, wait, gawin ko ng ano 'to, adding and subtracting. Oops. Adding and subtracting. Next po. And dun sa ano, sa mga currently nandito, tanungin ko kayo, anong sagot dito sa ating ano, sa ating example na 'to? Go, go, go. 4x squared. Yan. So, yan tama. Kasi, equal siya sa 4x squared. Kasi ang una natin tiningnan ay same ba yung exponent at yung variable? So, check kasi same lahat sila. Sunod, if same, do the operation sa coefficients nila. So, dito sa x squared may imaginary na 1. So, 5 saka 2. So, i-add na lang natin. Pero yung x squared remains the same. So, 1 plus 5 plus minus 2 pala. 1 plus 5 minus 2. So, 1 plus 5 is 6. And minus 2 is 4. Kaya ang sagot natin ay 4x squared. Yan. Next. Paano naman kung ang condition ay ganito? 2a squared plus x squared plus minus 3x squared. Ayan. May gusto ba sumagot yan? 2a squared plus x squared minus 3x squared. Ano kapag ganyan ng ano, situation? May idea ba kayo? Kahit okay lang ano, okay lang na magkamali ng sagot. Taas na kayo ng kamay, guys. Hello? Wala? Ay, sinabi na agad yung sagot. Sige. Ayan. So, 2a squared minus 2x squared niya ang sagot. Dito, titingnan ulit natin yung kaninang rule sa pag-add. So, parehas walang variable. Dito, may parehas, may hindi. So, in this case, i-disregard muna natin yung iba, tapos pagkasamahin na natin yung same. So, ito, mamaya na yung A. Ihiwalay na natin yan. Lapag natin yung A dito. 2a squared. Sunod, dito sa natira, parehas mo silang may square. Since parehas silang x, so titignan naman natin kung parehas yung kanilang exponent. So, in this case, ang exponent nila ay parehas na 2. So, pwede tayo mag-undergo ng operation. Now, positive x squared minus 3x squared is equals to negative 2x squared. So, ayun, ganun lang yung rules pagdating sa adding and subtracting radicals. I mean, exponents rather. Ayun. Next naman ay multiplication tayo. Siguro. Hindi, isa pa. Mag-iisa pa tayo, isa pang problem para mas okay. For example, meron tayong, ano ba maganda? 2/3 z cube plus 1/3 z cube minus z squared. So, iba naman ang sasagot. Anong idea niyo dito? Lagay ko kaya sa
May idea ba kayo? Lagay ko kaya dito lagay kaya namin dito ni Welling dun sa pinakataas. Kailangan mag-participate. Pina-worsa. Ano yun? Wait, iba naman. Iba namang ano, ibang hand. Lagay kaya namin dito ni Welling dun. Kailangan mag-participate. Ayun o. Wait, kulang pa to. Dapat di yan 5. Dapat 6 yan. Anyway, ayan. So, wala na. Sige, go na. Si Kyle. Anong idea mo dyan? Sure ka ba? Okay, so, ganito yung ano, ganito to. Yan. Pag ganito, so balik ulit tayo doon sa process. Like, susundin nyo lang yung process niya. So, una, tingnan natin. Pare-parehas ba yung variables na gamit? So, check. Ayun, paano yun? Yan. So, in this case, check siya. Kasi z, tas z, tas z. Ngayon, dito papasok yung sa exponent. Same ba sila na exponent o hindi? Ito, same. Ito, same. Pero ito hindi. Ito ay 2. So, paano yun? E di syempre, kung ano naiiba, is a separate, ano yan, it is a separate matter. And kung ano yung the same, it is a completely in one matter lang. So, check na to, check ito hindi. So, ito, ibababa nyo na lang. So, negative z squared. Sa cases ng mga ganito na parehas z raised to n na parehas ang value ng n, check nyo na ulit yung coefficients niya, yung number beside that variable, which is 2/3 and 1/3. So, balik tayo sa konting idea about fraction. So, pag mag-a-add ng fraction, kailangan same denominator. 3 saka 3. So, same siya ang denominator. Pwede tayo mag-undergo ng addition. So, pwede natin ilagay na lang dito sa baba, z cube 2/3 plus 1/3. So, after nyan, pag-a-add nyo lang yung numerator. So, 2 plus 1 is 3 over 3. Tapos, bring down z cube. Then, bring down itong minus z squared. So, bale, 3 over 3, since same numerator, same denominator is equals to 1. So, equal siya sa 1, z cube minus z squared. Or, z cube minus z squared lang. So, ito yung final answer natin dito. Okay, next. Ayaw mag-next. So, okay na tayo sa adding and subtracting. May questions ba kayo dyan? Ayan, z cube minus z squared, tama. Yan. May any questions ba kayo? Like, gusto nyo malaman na idea with regards to adding and subtracting? Thumbs down niya kung wala. Thumbs up kung, or raise hand ako meron. Ano yun? May nag-raise ng hand. Ano yung question? Okay. Ayun, next tayo. So, tapos na tayo sa ano? Sa adding and subtracting exponents. Punta naman tayo sa ano? Sa multiplying. Dito madami nagkakalito. Pero siguro yung pinakang basic lang
di-discuss ko. Kayo na bahala dun sa ano, mag-experiment or practice sa ibang topics with regards sa multiplying. Pero yung common lang na makikita niyo yung ituturo ko. So, multiplying exponents. So, let's say you're multiplying a raised to n, a raised to n. So, ito yung unang rule. A raised to n times a raised to n is equals to a raised to n plus n. Sunod, number 2, second condition, if you're multiplying a raised to n times b raised to n, this one is equals to a raised to n, b raised to n. Yan ang difference sila. Ayan. So, start muna tayo sa condition 1, which is a raised to n times a raised to n. So, syempre, for example, x ng variable natin ulit. With x times 3, x raised to 3 times x raised to 2 is equals to, so maganto, based sa ating rule, a raised to n times a raised to n is equals to a raised to n plus n. So, a siya, parehas. So, dito, x siya, parehas. So, lagay natin yung variable na x. Then, yung n is ipag-add lang natin. So, 3 plus 2 is equals to x raised to 5. Ayan. Ganun lang sa ano, multiplying exponents. Multiplying variables with exponents. So, next ay ano, kapag ganito. I mean, hindi naman siya gaano ka-tricky. Pero sige, try nyo din. Ano kapag 3 raised to 4 times 3 raised to 6? Anong sa tingin nyo sagot dyan? Ibang hands naman. Everyone. Ayan, go, Kit. 3 raised to 10. Ayun, ganun. Yun lang, ganun lang kasimple yan. Based lang sa ano natin, sa idea, which is same siya. And in this case, same din naman to. So, ayun, nalagay lang natin. So, copy lang, 3. Then, add yung exponent, 4 plus 6 is 3 raised to 10. Next. Paano naman kung ganito? Hindi siya ganun din ka tricky. Tricky siya pero di naman sobra. 2 raised to 4 times 16 raised to 2. Yan. Sino may idea dyan? Pag ganyan yung nangyari. Pag ganyang cases. May idea ba kayo dyan? Ayan, go. Go lang. Ano yung idea mo? Ano, parang imo-multiply mo lang yung 2 times 16 equals 32, tas yung exponent is ipag-add mo lang 4 plus 2 equals 6. So, 32 raised to 6. Okay. So, magandang idea din yan. Pero sa gantong cases, hindi magiging possible iyon. Pero nice try answering po. Ayan. So, ganito yung gagawin natin sa gantong cases. So, di ba 2? Tapos ito 16.
'Pag pinag-multiply kasi natin 'to, ready? Okay, wait lang. 'Pag pinag-multiply kasi natin 'to, hindi siya sasakto or hindi siya kumbaga tama pagdating dun sa rules of exponentiation, which is a deeper, tawag dun, a deeper lesson pa yun, which is di ko tuturo. Kasi hindi naman siya masyadong sinasama sa ta's ang tinuturo ko lang ngayon ay yung ano, parang madalas niyong makikita, ayan. So, sa ganitong cases gagawin niyo lang siya ganito, 'pag may nakita kayong parang similar number sa like base sa feeling niyo lang, puwede niyong i-base sa feeling or based lang sa mga past, ideas. So, nakita niyo 16. Ang 16 ba puwedeng ang 16 ba is a result of a number na ni-raise sa specific na number. What I mean is, for example, 9. 9 can be written as 3 raised to 2, or let's say 64 can be written as 4 raised to cube or 4 raised to 3. In this case, 16 can be written also as 2, oh shit, 2 raised to 4 kasi 2 times 2 times 2 times 2 is 4 times 4, 16. Yan. And so in this case, ang gagawin natin ay 2, 4 times 2. So lalagay muna natin yung ano, yung what do you call that? Lalagay muna natin yung 2 raised to 4 na 'to. Then i-mu-multiply natin sa dito. So sa ganitong cases, gagawin siyang 2 raised to 4, times 2 is equals to, which is equals to 2 raised to 4 times 2 raised to 8 is equals to 2 raised to 12, which is tama yung sinabi ni, ayan, tama yung sinabi ni Cassandra. Ayan, basta ganun yung gagawin natin, pero nice try po dun sa ano, sa nag-answer. Ano tayo, palakpak tayo guys. Yan, spam. Anyway, so ayan, ganun yung gagawin natin, 'pag ganito, na magkaiba yung base. Ito yung base natin, 2, base dito ay 16. So, kung may makikita tayong similarities, let's say, or pattern na, ay 16, 'di ba puwede siyang gawing 4 raised to 2 or 2 raised to 4. So, as much as possible, gawin yung ano, pinakamababang number na puwede. Yun yung pinakang efficient way sa pag-a-answer ng ganito. Hanapin yung pinakamababang number. Though puwede niyo din naman siya gawin kasi ito 16, eh. Pero yun nga, as much as possible, pinakamababang number. In this case, 2 ang puwede sa 16. 2 raised to 4. Ayun. So next, moving on, punta tayo sa, um, ito naman, another problem. Let's say, meron tayong 2, oh shit, wait lang. Meron tayong 2a raised to 4 times, 3a cubed times 4a. Yan. Sa tingin niyo, anong answer diyan? Ibang hand naman. Okey lang magkamali guys. Anyone? May gusto bang sumagot na ano? Ibang hands naman, mali.
Ah, okay. 24. 20 ah, 24? Hindi, like, oo, 24 pero 24 ano, ayan. Okay. So, ito, dito ay ano lang, um, ipagmu-multiply lang natin yung 2, 3, at 4. Basta't ang condition lang nga natin same ang variable na katabi. A saka A saka A. Ayan. Though, puwede din siya kapag magkaiba, pero explain ko na lang mamaya. So, let's say ganyan. So, 2A raised to 4 times 3A cubed times 4A is just multiply mo na yung nasa loob na coefficients, which is 2, 3, at 4. So, 2 times 3 is 6, or 6 times 4 is 24. Now, next is write kung anong coefficient ang nandito, I mean variables ang nandito sa loob. So, in this case, letter A ang variable natin. Then, we'll just need to add the exponent. So, dito may imaginary na 1 sa 4A. So, 4 plus 3 plus 1. In this case, we can write this as 24A raised to 8. Ayan. Ito yung final answer natin. Hmm, next naman. Sa next na problem, iba naman yung ano, sasagot. Next ay para para may opportunity din yung iba na maka-answer. Okay, next one ay doon na tayo sa ano, yung sunod na case, which is case 2, na kung saan A raised to n times B raised to n is equals to A raised to n times B raised to n. Yun lang din yan. Wala lang tuldok. Pero kung i-expand natin siya, kung i-expand natin 'tong dalawang 'to, para sure na, puwede natin sabihin lang, hmm, hindi ganyan na din yan. Wala din namang i-expand diyan, okey na yan. Basta yan, second second condition. Now, lagay ko ng line. Let's say we have, y cube times x cube. Ano sa tingin niyo ano, answer dito? Ibang hands naman, ibang hands naman. Okey lang na ano, magkamali. Wait lang, haba ako 'to. Y 'to, 'yan. Go lang guys. Taasan ng kamay. Go, anong sagot? XY tapos raised to 6. Puwede, pero wait lang, tanungin ulit kita. Ano, based dito sa ano natin, condition na 'to, paano mo iayos yung answer mo? Ay ano pala, X raised to 3 tapos Y Okay. raised to 3. Ayun, yun, gano'n. Ayun, tama na. So, ayun lang. Ang rule lang naman kasi dito ano, pagsusunod-sunodin niyo lang yung variable. So, 3y3, 'yan, okey na. So, dito puwede niyo pa rin siyang gawing ganito. Baka lang kasi maging useful din sa pagsasagot. Naging useful 'to sa akin, eh. Gagawin siyang ganito. 'Yan, naging useful 'yan sa'kin. So, ano, tip lang 'yan. Okay, next. Paano naman kung, 4 x cube
times 3y squared, ano pa, times 3z. Ayan, 3z raised to ano, 4. Yan. Pag ganyan naman ang cases, tanungin ko kaya ano sa tingin niyo magiging sagot diyan? Almost similar siya dun sa ano, dito sa nasa taas na 'to, yung may A. Almost similar cases, medyo iba lang. Go na guys. Ano sa tingin niyo answer? 'Wag na mahiya. Gusto niyo magtawag ako? Para ayos. Si ano? Ayan dito. Oh. Hmm, mini mo. Si si ito, nandito ba si ano, si Philip Josh Angelo? Philip Josh Angelo. Ayan, yan. Ano sa tingin mo magiging answer dito sa 4x cubed times 3y squared times 3z4? Ano lang, yung idea Ano mo? po, try lang po. Sige lang, go lang. Sa tingin ko po 36x cubed y squared z4. Ayun, yun na yun. Ganun Tama lang. po. Uy. Tama. So, 6, wait, ano sabi mo? 36 Ayun. Apo. 36 kasi 3 times 3, 9. Then 4 times 9 is 36. So, 36 x cubed y squared c4. Ayan, ito ganun lang yun. Mumultiply lang natin yung coefficients sila by each other, then hiwa-hiwalay lang tong mga variables. So, ganun lang kasimple sa multiplication. Wala na siguro kung pwede pa dito. Ay, ito. Useful din siguro to. Last one. Paano niyo papaikliin or paano niyo papabilisin yung gantong problem? Let's say we have 3. Oh shit. Let's say we have 3 raised to 2. Wait lang. May make sure ko lang kung tama. Wait lang. May make sure ko lang kung tama. Tama ba? Tama. Ayan. Pag ganito, sa tingin nyo, di ko lang sure kasi kung tama yung iniisip ko. Wait nga lang. 9. Tapos, ayan, tama. Go. Ano sa tingin nyo, magiging way para mabilis yung masosolve to kung sakaling mataas na number yung exponent? May idea ba kayo? Hanap ulit ako. Si John Lloyd. Bro, ikaw ang napili. John Lloyd. Daw. Nawala. Nawala si bro. Ayun. Si na lang, iba naman, ibang hand naman. Wait, inanap ko eh. Si Win. Win. Ano? Yan. Hello. Yan. Ano sa tingin mo way para ma-solve mo na mabilis ito? Just in case na itong dalawang to ay mataas ang number. Or magkaiba din to. Ayun. Ano sa tingin mo?
Isosolve ba muna natin ito, saka ito, or iba? Oo, ganun lang naiisip ko. Sasolve muna. Okay, so technically pwede yun. Kung maunti yung exponent natin. So in this case, 'di ba? 3 squared times 2 squared. Pag nakita natin na magkaiba 'to, and magkaiba ito, yan dalawang 'to magkaiba. Pero same yung exponent niya. Pwede natin siyang gawing ganito. 3 times 2 is 2. Which is equals to 6 squared. Kasi 3 times 2 is 6 and equal siya sa 36. And syempre, same din naman kapag valid din naman yung 'di ba 3 squared 9 times 2 squared which is 4, which is also equals to 36. So parehas yan valid. Pero mas kung ako sa inyo, kung sakaling paano kapag lumabas sa'yo ganito, 2 raised to 56 times what? 4 tuloy. Oo nga, kasi tas 2 raised to 3 raised to 56. Pag ganyan, paano pag ganyan? Di siyempre gagantihan niyo na lang. Para mas madali. Same concept lang din yan sa sa kanina. Ayun, yun pala yung sinasabi kong dapat lalagay ko. Wait, lalagay ko na dito. Sa pinakataas. Ayun, ito pala yun. Pwede siyang maging AP raised to N kapag same. Ayan. Yan, yun na yun, multiplying. Yan, ganun lang siya kadali. Basta't alam niyo lang tong dalawang rules na to. Pwede na yan. Palag na yan. Palag na kayo sa depth calculus. Basta't alam mo ito. Next, division naman. Malapit na tayo matapos sa exponent. Division. Pag division, kabaligtaran lang to na na multiplication. Instead of magpa-plus kayo is mag-minus kayo. For example, to 1. Condition 1. A over N over A over N is equals to A. Ibahin nga natin yung ibahin natin to. Gawin natin siyang AM. So, A is to N minus M. And condition 2, kapag A raised to N, B raised to M, ano lang siya? Yeah, retain. Retain lang. Ganyan pa rin. And kapag naman ano nga isa? If wait lang. If N is equals to M, we can write ulit yan. If N is equals to M, dito sa kauna, A over A, oops. Then, wait lang. N equals to M, gawin natin siyang another variable. Let's say, medyo malilito lang kayo. L. Hindi. L, M, N. P. Yan, P. So, N, P. Then, A over B. P. Yan. Pero ito yung rare cases lang to. Dito lang tayo magpo-focus sa dalawang to. Pero just in case lang, may lumabas kasing isang question na nagamit ko tong dalawang to. Pero dito na lang yung main focus natin sa dalawa. Kasi it will work fine din naman. Okay, example. Example na agad. So we have, let's say we have
A raised to 5 over A. Then we have, baliktad naman. Sa number 1, ano sa tingin nyo ang magiging sagot? Sinong pwede sumagot dyan? Hanap ako. Ayan, sakto. John Kaiser. Si Kaiser. Saktong pumasok. Hello. Ayan. Sa tingin mo, Narinig ba? rinig. Sa tingin mo, based dito sa number 1, dito sa division, na A over N, A raised to N over A raised to M is equals to A raised to N minus M. Ano sa tingin mo sagot dito sa dalawang question na to? Dito muna sa number 1. Dun sa una is 9 raised to 4. A to. Sorry. A yan. Iba yan. A Ah, raised to 4. Ayan, A raised to 4. Tapos dito sa sunod. Pwede ba negative? Bawal no? Pwede. Pwede ba? Sa Ah. A raised to negative 4. Ayan. Tapos, itong A raised to negative 4, paano mo siya isusulat in the fraction? Sa tingin mo? Fraction. Since negative to, anong Nakalagay ba gagawin? dun sa unang Nakalagay ba dun sa una? Sa Hindi. taas? Hindi ko lang sinabi. Binigla ko lang yung tanong. Ano sa tingin mo? Yung ano? 'Di ba, tanda mo yung ganito? Pag 1 over A is equals to A, so, ayan. Ito, ano to? Oh, so 4 over A. Hindi. Hindi ba? Ah, Yun lang. ay, tumataas ang kamay. Sino yun? Yan, Vin. Si Vin. Ayun, si Vin. Ano, dede. Ito yung Ito ganda. lang. Ano yun? Ayun, yun na yun. Nagsunodan na. So, ayun. 1 over A raised to 4. Ayan. Thank you, boy. Thank you. Okay na yun. Clap. Ayan. Nice. Sunod. Okay na tayo dyan. Doon naman tayo sa ano. Kapag ganito. Let's say may 3. Number 3 is A raised to 4 over A raised to 5. Ito, pag ganito, simply ganito lang. Susulat ko lang ulit. Ayan, yun na yun. Tapos, pag ganito naman naging case, sa number 4, pag ganito naman, ayan, dito papasok yung condition na sinasabi ko dito sa ano, sa gilid na nagiging useful din sometimes. Ito. Yan. Magiging useful yan. So, in this case, gagawin nyo lang siyang ganito. Yan, ganun lang. Ganyan lang siya. Useful yan. Lalo na kung itong A at B ay numbers. For instance, 4 raised to 4, 4, or let's say, 2 raised to 4. Yan. Pag ganyan, base lang dito sa ginawa natin, since parehas sila ng exponent, pwede natin siyang gawing 4 over 2 raised to 4, which is equals to 2 raised to 4, 16. Ayan. Pag trinay natin siyang pag trinay natin siya, na gawin, is also 16 din ang lalabas, if I'm not mistaken. Ay, 16 nga. Kasi 4, 1, 2, 8 plus 1, 2, 8 is 2, 5, 6. So, 2, 5, 6. Ito is pwede natin rewritten or i-write as 2, 5, 6 over 16, which is also equals to 16. Ayun.
Same din siya. Hindi na nangyari. Anyway, ayun, tapos na tayo sa ano, sa exponent. So, ito yung kabuuan. Yun lang naman ang kailangan ninyo pagdating sa exponents, which is yung adding, subtracting, multiplying, at division. Doon na tayo sa radicals. So, dito, papasok ulit sa exponents. Kasi, radicals, itong mga ganito, 4 raised, square root of 4 or cube root of, let's say, x squared, yan. Itong mga to, base yan sa exponential or sa mga exponents. I'll explain why. So, basically, radicals ay exponent ay exponent in fraction form. Fraction form a over b, where let's say meron tayong example, x raised to a over b. It can be written as b x raised to a. Ayan, ito yung pinakang tatandaan nyo. Itong format na to. Yan. Pag alam nyo yan, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yung process nyo sa pagsasolve. So, dito magiging complicated ang mga things eh. Sasabihin ko muna yung unang condition. Una, so, we have, wait lang. Ayun, wala. So, una, we have, kasi, a plus 2 is not equal to x raised to a plus 2. Yan. Isa pa to sa pinakang tatandaan nyo. Itong condition na yan. Madami nagkakahanda dito kasi dito. Especially nung midterms na ginagawa. Parang pinagsasama yung 2 sa loob ng exponent, even though nasa labas naman tong part na to. Magkaibang bagay yan. Kung ang given ay ganito, huwag niya din baguhin. And same yun dito. Huwag yung babaguhin. Huwag yung, pag ganito nakita nyo na, bitin yung line, ibig sabihin, itong 2 na to, hindi siya kabilang sa loob ng radical sign. Kasi, kung itatransform natin ang meaning nito, buburahin natin yung a. Wait lang. Disregard natin yung a muna. Kasi malilito kayo eh. Yan. Kung isusulat kasi natin to in a exponential form. So, this one is in an exponential form ng radical. Masusulat natin tong x plus square, b root of x plus 2 will be written like this. A over b. Ito can be written as x a over b plus 2. So, ayan. Ito yung basic structure niya. So, ito, talagang kailangan yung tatandaan to. Okay ba yan? Okay bang bagay yung nasa loob ng radical sign at nasa labas ng radical sign? So, nagagets ba? Nagagets ba yung concept nan? Mamaya kasi magbibigay ako ng kung mga gantong klaseng problem pero pinagsama-sama ng pinagsama-sama ng mga steps. So, nalaman na natin yung mga main conditions sa kailangan nating ma-meet. Ano na tayo?
mag-undergo na ng examples. So, unang example, we have, ano muna tayo? Transforming into exponential form. So, transform rad to exponential. Hanap akong mga sagot ah. So, number 1, let's say we have ito. 5, 2, x cube, 3, and simplify pala. Ayan, simplification kasi yung pinakang main problem na sa DeepL. So, lalagay ko na din to. And sunod, for x3, then 4 is 3x raised to 5. Ayan. So, hanap ako ng 4. Hanap ako ng 4 na sasagot. Kasi, mamaya, mas mahirap na version nito yung bibigay ko. Okay. Hanap tayo. Ayun, ba't yan nag-out? Si ano? Sa number 1. Si Danica. Wala, nag-left. Wala, ba't na yun nag-left? Susundin nyo lang yung format na to. Ito. Ayun. Ayun, susundan nyo lang yung format na to. Si Danica muna. 5 raised to 1/2. Ayun. Yun lang. Ganun lang kasimple, guys. 5 raised to 1/2. Sunod, number 2. Shaina. X raised to 3/2. Okay. Ito. Wait lang. 3/2. Tanong ulit kay Shaina. Anong halaga ay simplify? Pag ganitong case, ba't 3 nilagay ko? Wait lang. Anong halaga ay simplify? Kung isi-simplify mo yan, paano mo isi-simplify? Sa tingin mo lang. Hindi naman Hindi tama naman. May napansin ka ba dyan? May napansin ka ba For dito? me, na siya, simplest form na. Okay, so sa mga ganitong cases, kapag isi-simplify nyo siya, titignan nyo yung numerator at denominator. Kung ang numerator, which is yung A natin, is greater than or equal sa B, pwede siya simplification is possible. Pwede siya. In this case, 3/2 ay ang 3 or numerator, which is yung A natin, is greater than or equal sa B. So, ang gagawin lang natin, yung 3, hahanapin natin i-divide lang natin sa 2, and yung remainder, ang matitira na another exponential form, rather, or like another radical sign, ganun. I'll explain it clearly by providing an example. So in this case, x raised to 3/2. Divide mo ang 3 sa 2, magkakaroon ka ng 1. 1 remainder 1. So in this case, we can write it as x raised to 1, x raised to 1/2. Yung 1 na to, na natira, yan yung remainder dito. And syempre, kung isusulat nyo naman to, kung isusulat nyo in gantong form ulit, kung isisimplify mo
kung sakaling isi-simplify niyo ulit sa ganitong form, pwede niyo siya gawing ganito. Gets niyo ba? Gets niyo ba, guys? Ayun, ganun. Yung square root of x raised to cube or x cube, pwede siya maging x times square root of x or x times x raised to 1/2. Ganun yung ano, kumbaga simplification format sa radicals. Which is talagang gagawin nyo when it comes to finals. And yun yung nangyari sa midterms. Ganun din. Makalaga yung ganito. Kailangan nakaganyang form yung isang question, yung dalawang question doon na nakaganyang form. Ayun. Next, dito sa sunod. Number 3. Number 3. Yan, si Philip po nas tumaas. Go, Philip. XQ. Ayun, tama. Yan na yan. This one is x raised to 3/4. So, tama. Next, number 4. Last one. Number 4, last one. Sino pwede sumagot? Yan, go Sophia, go lang. X raised to 5/3. Tapos, ano pa sunod na step? Ano nakita mo dyan? Para bang yung number 2 yan? Parang yung number 2. Ilalagay yung... Hala, oh my God, hindi ko na alam. Okay. Ano yung ano? Pag dinivide mo yung 5 sa 3, ilang 3 ang meron sa 5? Isa lang. Isa lang. Di x raised to 1. Anong remainder nung 5 divided by 3? 2. Ayun. So, 2/3. So, pag sinulat mo yan, x, tapos diba 3 to, pwede siyang ganito. Pag ipa-finalize yun na yung answer sa isang question. Ayan. Ganun. Gets ba? Gets mo ba? Gets. Ganyan yung gagawin niyo mamaya sa activity. Sa activity na attendance din at the same time. Okay, next. Siguro medyo pahirapan natin. Let's say we have pag ganito. Ito. Tatandaan nyo din to. Let's say 2 plus 4 tapos square root of cube root of 2 times 4. Yan. Pag ganito, sa mga ganitong cases, ay, alam ko na. Saan na eraser? Tatanungin ko kayo. Kasi madaming tao din kasi nalilito sa ganito. Na pag may plus, ito. Kasi, paano ba yun? Paano ba explain yan? Kapag 16 plus 4, then square root of 16 times 4. Ano sa tingin niyo yung ano dyan? Magiging sagot sa una. Pwede kayo ito sa kamay. Ano sa tingin niyo magiging ano dyan? Sagot. Okay lang din na ano. Ikaw correct din naman. Sakali. Ay, kano yung magiging final na sagot? Sa tingin nyo. Wala bang gusto sumagot? Ayan. Go. Sino bang ano yun? Sino tumaas? Ulit nga. Taas ulit. Ayan.
Ano ang sagot? Ano pong number? Ano pa? Alin po dyan? Yung 1, 1 po. yung 1. Oh. Try po, try. 2 square root of Go. Ano? 2 square root of 5 po. Yun sa number 1? Ito? Apa. Apa. Okay, so dito, pag ganitong cases, yun nga, yan, madami nakakalito kasi to, 16 plus 4. Pag ganito, pag ang operation sa loob ay addition, subtraction, tas ang nangyari dito is nasa loob siya na radical sign. So pag sinulat nyo siya ay, kumbaga, pag sinulat nyo siya ay 16 plus 4 raised to 1 half. Yan. Ang mangyayari, kailangan nyo munang i-add to nasa loob. So magiging 20 raised to 1 half. So pag ibabalik nyo sa radical sign, square root of 20. Ayan. Yan yung ano, ina-explain kong madaming nalilito. Like, dito pa lang sa ano, sa number, sa operation sa loob, then yung itong condition natin na ito. Yan. Diyan madaming nalilito. To saka yung operation sa loob. Moving on. Dito tayo sa sunod. Pag ang cases ay multiplication, ano sa tingin niyo naman ang mangyayari? Anong pwede niyong gawin? If may idea kayo. Kapag walang idea, i-thumbs down lang, tapos explain ko na agad. Wala bang ano? Going once, going twice. Okay, explain ko na. Pag ganitong cases na pagpansin nyo, di ba nasa loob siya din ng ano, ng square root sign, ng radical sign. So square root of 16 times 4. Eh alam natin na sino yung Tomas? Sino yung Tomas? Wala. Ayan. Alam natin na ang nasa loob ay 16 times 4, di ba? Tapos raised to 1 half. Yung 16, pwede natin siyang ano, itong dalawa, kahit di na natin i-multiply, kahit di natin siya ipag-multiply, pwede na valid siya na kuhanan natin agad ng square root by the number itself. For example, 16 times 4 nga. Ang 16, ang square root ng 16 ay 4. Ang square root ng 2, ng 4 ay 2. Tapos ang gagawin nyo lang, pag nakuha nyo yung square root of each number na pinag-multiply sa loob, di mo multiply mo lang ulit. So, 2 times 4 is 8. Which is same lang din dun sa ano. Same lang din kapag multiply nyo yung 16 at 4. Which is 8 din. 8 times 8, 64. So, yun yung fastest way. Ganun kapag ano, pag multiplication naman inside radical sign. Sunod, paano naman kapag ganito? So, in this case, parehas itong na sa square root, di ba? Paano naman kung ano ba ang ganda example? 36 times 3. Ayan, paano pag ganyan? Sino may idea? Nasa loob pa rin siya ng radical sign. Ayan, tama. 4 times 2. Yan, dito naman sa ano, number 3. Ano sa tingin nyo pwedeng gawin? I-multiply ba agad? 3 times 36 or ano? Pwede kayong tumasamay ulit. Ano na. Ayan, 8 nga. Si Cassandra. Si tatawag ako. Si
Try natin si ano. Ito si Jasmine Christian. Jasmine Christian. Tama ba? Christian. Yan. May idea ka ba dito sa ano, number 3? Okay ba naman? Si ano? Si Ian Aisel. I mean, ano same? Kung same process, oo, pero may medyo iba na gagawin. Si Ian Aisel. May idea ka ba dito? Okay. So, sabihin ko na yung ano. Dito, yun nga, sinabi kayo ni Cassandra, same process. Medyo may iba lang. I mean, hindi naman totaling iba. Pero, gagawin lang natin. Titingnan muna natin yung number na pinag-multiply kung masa-square root ba siya. Itong 36, oo. Pero yung 3, hindi. So, ang gagawin lang natin, yung 36, ilalabas lang natin. So, square root of 36 ay 6 kasi 6 times 6, 36. 6 squared. So, 6. Tapos yung 3 remains inside that square root. Yan, ganyan lang siya. So, ayun. Kaya lang siya ka-simple. Pag ganitong cases, titirahin nyo lang kung square rootable yung number sa loob na pinagmumultiply. Pero syempre, kung ganito ang naging cases, yan, I equals to square root of 39, which is a prime number, walang square root. And kapag ganito naman, explain ko na mabilis para sure na. Pag ganito naman, square root of 36, nasa labas yung plus 3. So, hiwalay na yung plus 3. E di gagawin nyo lang. 6 plus 3, which is 9. So, yeah, ayan. Ito yun. And yun na yung ano. When it comes to square root of a number. Ngayon, moving on, punta naman tayo sa mas mahalagang version ng radicals, which is yung may variables na. So, una, pag ganito. Lalagyan ko na madaming variations. Multiplied by square root of x. Then, pag ganito. Then, kapag ganito naman. Yung square root. Tama ba? Oo. Kapag ganito naman. Yan. Yan. Madaming variations. Sobrang dami. Madami pa yan, di lang ito. Pero ito lang yung common. So, pag ganito, let's say square root of x plus square root of x. Yung square root of x, i-treat nyo as a one variable. Itong dalawa. Treat nyo as one variable. Same lang siya dun sa kaninang in-explain natin na rules of exponents. Ito. Ayun. Yung adding or subtracting. Yan. Same yan. Same process lang din. Like, iti-treat nyo lang yung radical sign na may x as a variable. So, in this case, lahat naman ito may imaginary 1 sa left side. Gagawin nyo lang, pag-add nyo lang. So, 1, o kaya square root of x plus square root of x is equals to 2.
square root of x. Ganyan lang siya kasimple. Pag same. Pag naman ganito, pag naman square root of x times square root of x, ganito, tip ko lang sa inyo, kapag di pa kayo sanay, gawin nyo lang siya exponential form. Then, gawin yung operation ng multiplication when it comes to exponents na kapag same ang base, ipag-add lang natin yung exponent. So, x 1/2 plus 1/2 is equals to x or 2/2 which is equals to x raised to 1. Ganun. So, bale, makakancel lang yung x, yung square root radical sign. Okay, next. Paano naman kung ganito? Ayun, same lang din. So, transform nyo lang 1/2 over x raised to 1/2. Then, same base. Gawin lang natin siyang x 1/2 minus 1/2 which is equals to x raised to 0. And anything na raised to 0 is always equals to 1. So, ayan. Pag ganito naman, nag-multiply, ito pala. Pag ganito, may isa pa. Mamaya yan. Ito muna. Pag ganito, gawin nyo na lang ding gawin nyo na lang ding exponential form para mabilis. Tapos diba 1/3? Ang rule natin, same base, tapos pwedeng ipag-add yung exponent. So, x raised to 1/2 plus 1/3. Hindi natin pwede ipag-add yung fraction natin kung different ang tawag doon? Ang denominator. So, pwede natin siyang gawing x raised to since kailangan same base, so 3/6 plus 2/6 kasi 3 times 2 is 6. 3 times 1 is 3. Then 2 times 3 is 6. 2 times 1 is 2. So, ito yan. Ngayon, ipag-add na lang natin. So, x is raised to 5/6. So, ganyan naman ang process kapag different exponents na fraction. Pag ganito na yung radical sign. Magkaiba na. Let's square root as cube root. Pero same ang base. Pag ganito, square root of x plus cube root of x remains the same yan. Wala kayong babaguhin. Kasi hindi naman siya pwede. Hindi siya pwedeng ipag-add. Unless hindi nga. Hindi siya pwede. Ito dito pwede ipag-add. Can't be added. Yan. Sunod. Paano naman kung ang case natin ay ano ba maganda example? Ganito. 4x plus square root of x. Pag ganito, pag may nakita kayong ganito, itsura. Or let's say ito ay 3. Sige, ganyan lang muna. Pag may nakita kayong ganitong itsura, same na square, like same na cube na square root, ang gawin nyo lang, titignan nyo muna dun sa kabilang side na hindi simplified kung pwede ba siyang square root. Kung may number ba na pwede square root. In this case, yung 4, pwede. Kasi 4 is 2 squared. So, square root of 4 is 2. Pwede siyang gawing ganito. Yan. Ngayon, napunta na tayo sa ganitong form in which may same
radical tayo na result. Ay di ang gagawin lang natin, ipag-a-add natin coefficients. Ito may imaginary 1 lagi. So, magiging 3 square root of x. Ganun. So, okay na ba? Nagsama tayo. Magbibigay example. Ito, pinaghalo-halong pinaghalo-halong maganda. C plus C times square root of Z. Maganda. Ayan. For example, ito. Sino pwedeng magsagot nito? Pwede ba dyan magsagot sa inyo? Hanap pa ulit ako. May idea ba kayo dito? Sa ganitong form? Tanong ko lang sa inyo. Try nyo. Try lang. Kahit isa-isahin nyo yung step. Go. Try po ulit. Go lang. 2z square root of z po. 2z square root of z. Ayun. Ayan. Pwede na yung sagot. 2z squared of z kasi square root of z squared ay z plus z which is 2z times square root of z. Yan na yan. Though, ito din yung kailangan yung sanayan. Kapag naka-encounter kayo ng ganito, pero di pa siya yung, like, alam niyo yung kumbaga, naka-encounter kayo ng ganito, pero di pa tapos yung process. Let's say, lalo na pag derivatives. I-practice yun din na yung ibabalik yung z sa loob ng radical sign. So, you can say that 2z 1/2. So ito raised to 1. Pwede natin siyang gawing 2 raised to 2 para same denominator. Then z raised to 1/2. So, pag-add lang natin, 2z is 2 over 2 plus 1/2 is equals to 2z 3 over 2 is also equals to 2z cubed. Yan. Sanayin nyo din na magganto kasi makaka-encounter din kayo ng problems na kailangan yung mag-undergo ng gantong process para may makancel kayo sa initial solution nyo. Vice versa kasi yun like, need nyo lang ng konting, kasi ang math naman is, hindi naman siya like, kailangan nyo talaga totally sumunod sa process. Basta alam nyo yung basic concept. Ang need nyo na lang, if alam nyo yung basic concept is, maging creative lang kayo sa sa pag-access ng mga steps. Hindi naman kailangan ito lahat sa ulihin nyo. Yan, hindi naman lahat kailangan sa ulihin. Ang mahalaga nga lang dito, ito eh. Itong dalawang to. Ito. Itong dalawa. Ayan. Dito. Ang pinakamahalaga, ito lang eh. Itong mga nasa baba,
ito mga nasa baba to, variations lang yan. Mga variations lang yan nung nasa taas sa dalawa. Pag alam niyo yung dalawa, itong dalawang to, lagyan nyo lang ng creativity. Magagawa nyo itong mga to ng madalian. And syempre, practice din. Sunod. Okay na tayo sa ano? Okay na tayo sa radicals. Dito na tayo sa ano? Main topic talaga natin. Na dapat ito lang talaga dapat i-discuss natin eh. Which is rationalizing and conjugation. So, I mean, ito ang basic idea lang ha. Pag rationalizing, tapos, ano yung isa? Conjugating. Sorry sa sulat. Pag rationalizing, isipin nyo, 1 over square root of x plus square root of x. Yan. So, sa rationalizing, ang goal nyo, ito yung kadalasang kailangan yung gawin para mahanap na yung pinakang simplest form ng answer. Ang conjugating naman, gagawin nyo to operate naman. So, rationalizing for simplification, conjugating para may solve nyo ng maayos yung given equation. Yun na yung pinaka-basic idea. Though, ang rationalizing kasi, pwede nyo din siya magamit pagdating dun sa yung definition of derivative, yung limit of h as approaches 0 is x plus h minus f of x plus h minus f of x over h. Ito, gamit yun doon before mahanap yung sagot. Pero kadalasan, ang rationalizing, ginagamit niya sa pag-simplify. Conjugating, sabog sa sagot. So, ayan. For example, ito yung nakuha yung final answer. 1 over square root of x. Ang gagawin nyo lang dyan ay to multiply by 1. Multiply by 1. Multiply nyo lang by 1. Pero not specifically 1 na. What I mean is 1 na ang ibig sabihin ay 1 over square root of x multiplied by square root of x times square root of x. So, pansin nyo, 1 times square root of x. So, lagay lang natin square root of x. Sa baba, alam natin na square root of x times square root of x is also equals to x raised to 1 half times x raised to 1 half. So, ano mangyayari? Magiging x raised to 2 over 2 may x. So, ayan. Ito rationalizing. Yan ang rationalizing. Ang role mo, ang goal ng rationalizing, si denominator mapunta sa numerator. So, conjugating, numerator mapunta sa denominator. Yun yung pagkakaiba nila. Now, punta tayo sa conjugating. Same process lang sila eh. Parang pinagbaligtad lang. Ganon. So, kung sa rationalizing, multiply natin by 1, same din sa conjugating. So, square root of x over square root of x, pwede siya maging So, square root of x times square root of x is x over 1 times square root of x is square root of x. Yan. Yan yung pinagkaiba nila. Ang goal ng rationalizing, mapunta yung denominator sa taas. Conjugating, numerator sa baba. So, yan. Basic idea. Next. Punta tayo kapag, ano nga to? Ayan. Pagdating naman sa simplification ng iba't ibang numbers naman ng, ito na lang ituturo ko sa inyo. Kapag need nyo lang ng magpa-simplify. So, let's say,
square root of x, hindi, cube root of 2/3 tapos pag ano naman, 1 over cube root of x raised to 4. Pag ganito ang nangyari, gawin nyo lang, rewrite nyo. The best thing na gawin nyo is i-rewrite nyo as exponential form. And ito. Ito yung trick ko dito. Kapag 2/3, kapag nakita nyo, diba, ito yung nakuha nyo ng answer, kumbaga, initial final answer nyo. Ito yung initial final answer nyo sa nasagutan yung derivatives or sa DevCal natin. So, ang sabi ni ma'am, i-simplify daw. So, para ma-simplify lang natin to, i-rationalize natin. Ito ang catch. Kailangan, walang matitirang radical sign or exponent na fraction sa baba. So, unang condition, pag ang numerator, itong numerator na 2, ito, nasa taas, ito. Pag ang numerator natin na a, di ba a over b yan? Kapag ang a is less than b, ang goal nyo, papa 1, ang baba, raised to 1. Kailangan nyo maging x raised to 1. Kapag naman, a over b, tapos a is greater than b, kailangan, ang goal natin, ang x maging squared. Yan lang yung pinakang, tips para sa inyo. So, gawin natin. Ang goal natin dito sa x raised to 2/3, maging x raised to 1. Kasi, kailangan sakto talaga yung exponent. So, gawin natin siyang x raised to 1, pero paano? So, titingnan natin lang yung numerator nung exponent at denominator. Kailangan maging 1. So, mag-iisip lang naman tayo ng number na pag pinag-add sa exponent na 2/3 ay magiging 1. In this case, pwede natin siyang gawing multiply natin sa x raised to 1. Hindi makita. 1/3 x raised to 1/3. Bakit? Kasi pag pinag-multiply nyo x raised to 2/3 times x raised to 1/3, mag-a-add yung 2/3 at 1/3. Pag pinag-add nyo yun, magiging 3 over 3. So, magiging x raised to 1/3 equals to x. Yan. Then, change lang into radical form. Ayan. Then, in this case naman, kailangan maging x squared. Iisip tayo ng number na kailangan magiging whole number yung ating denominator. Yung whole number yung exponent ng denominator. In this case, multiply natin siya sa x raised to 2/3 naman. Bakit? Kasi pag pinag-add nyo yung exponent ng x raised to 4/3 sa x raised to 2/3, so magiging 4 over 3 plus 2 over 3. 4 plus 2 ay 6. Tapos remain yung 3, yung denominator natin 3. So magiging 6 over 3. So sulat natin x 2/3 over x 6 over 3 magiging x 2/3 x squared. Ayan, yung sinasabi kong magiging square dapat. Equals to x cube root of x squared over x squared. Ayan. Ayan yung idea sa rationalizing. Sa conjugating, same process lang din. Di ko na lang masyado ituturo kasi ang hinahanap lagi ni ma'am, pag ganito naging itsura, i-rationalize siya daw.
Di yun na lang tinuro ko. Pero kung sakaling want niyo din ng malaman yung conjugating, same process lang din yan. Pabalik lang, like babalik niyo lang. Ayan. Naintindihan niyo ba, guys? Thumbs up nga 'pag naintindihan niyo. Or may want kayong itanong or may curious idea kayo na want niyong itanong. Like, may example ba kayo na gusto ipasagot na hindi niyo masagutan? Na nahirapan kayo nung midterms? Let's say, related dito Sabihin niyo lang if meron. If wala na, ibibigay ko na yung ano. Hintayin niyo ako ng at least for at least mga 10 minutes. So, ano tayo, bale 10 minutes break. Then, after 10 minutes, i-represent ko na yung ano, i-represent ko na yung pagiging activity niyo na ipapasa sa drive. Okay ba yun? Ano, heart naman. Heart naman kapag ano, kapag naiintindihan. So, 10 minutes break, gagawa lang ako ng sarili kong problema na ibibigay ko sa inyo. Anyway, ayan, 10 minutes break muna tayo and i-ano ko muna 'to. Magpe-play muna akong ano, music. Wag muna kayong maglilib, Ano 'to, sa global na lang. Wait. Present tapos wait, pakinig ba yun? Wait lang. Ulit. Ay, sure, tab. Sige, wait lang. Wait lang. Hello po. Wait lang po, set up lang po ako ng ano, earphones.